Jessica, dito sa isang punerarya sa Marikina City dinala ang mga labi ng tatlong mga namatay dyan sa gumuhong lupa sa ginagawang construction ng gusali. No? At tatlo ang nakaligtas dyan sa pagguho na yan. Alalang-alala ang mga construction worker habang sinasagip ang kasamahan nilang si Jessie Loreca, 30 taong gulang. Matapos matabunan ng lupa ng gumuho ang parte ng hinukay na construction site sa Cogio, Antipolo City. Walang magawa ang mga otoridad habang pinapanood ang kalunos-lunos na lagay ni Loreca. Nakalahati ng katawan ay nakabaon sa gumuhong lupa. Importanteng mahukay ang lupa para maiangat si Loreca. May bakal to na nakapaligid dito. Kaya mano-mano ang ginawang paghuhukay. Dahil pahirapan ang paghuhukay, humingi na sila ng rescue sa lokal na pamahalaan ng Antipolo. Ma'am, po yung mga rescue na mga dito kasi may bakal to na nakapaligid dito. Kailangan din natin mga pagpupol gamit. Habang sinusubukang alisin si Loreca sa guho, patuloy ang paghanap sa tatlo niyang kasama na nakita raw nilang nilamon ng gumuhong lupa. Pasado las 8 ng umaga habang kinakasan ng 6 na construction worker ang mga bakal para sa pundasyon ng itinatayong gusali, bigla na lang daw gumuho ang basang lupa na kinatatayuan ng mga bahay. Ang lupa na kasing dami ng isang dump truck tumabon sa hukay na may 7 talampakan ng lalim kung saan naroon si Loreca at 3 pa niyang kasama. Ang 2 pang construction worker agad nakatakbo kaya nakaligtas. Makalipas ang mahigit 2 oras ay naiahon sa guho si Loreca. Pagdating ng mga rescuer, itinuloy ang paghahanap sa 3 natabunan. Kalipas ang 1 oras na pagbubungkal, nakita ang labi ni Rene Villegas. Nakita sa kanyang tabi ang 2 pinsa na sina Tenten at Darwin Villegas. Wala na ring buhay. Tinatayo nila nito, retaining wall. Nagkaroon na lang ng erosion dito. Tinulak ng mga lupa, yung mga bakal yan, existing na mga bakal yan, bumagsak sa kanila yung bakal, kasama yung lupa, natabunan sila. Ibig sabihin malambot na yung lupa doon? Yes, sir. Ano po ang dahilan? Tinataplasan nila yan. Cutting of these steel bars dahil naipit. Yung situation ng dalawa, naipit sila. So, it takes time na yun ang gagawin na susunod na activity. Kapansin-pansing mistulang nakatali ang kamay ng 2 sa bakal. Pasado las 2 ang hapon ay magkasunod na naiangat mula sa guho ang 2 biktima. Sa morgue sa ospital na dumiretso ang nagdadalamahating kaanak. Nangako naman ang subcontractor na tutulungan ng mga biktima sa mga gastusin sa ospital at sa pagpapalibing sa mga namatay na construction worker. Sa tulong naman po lahat, sasagutin ho namin. Ultimo sa pamilya, bibigyan ho namin na hindi po namin tatalikuran ng ang lahat ng sitwasyon na to. Jessica, yung mga opisyal lokal na pamahalaan ay naglibot sa lugar na yan kanina, no, bago tayo umalis sa lugar. At idineklara na nga nila na hindi safe, lalo na yung paligid nitong malalim na hukay sa ginagawang gusali na yan. Ano? Siguro, Jessica, sa pagbibilang ko kanina, sa pag-iikot natin, may mga 20 bahay ang medyo delikado dahil sa tabi mismo ng ginagawang gusali. Yung hukay kasi, Jessica, karamihan sa mga naglalaba dyan ay doon na tinatapon. So, yung pinakapundasyon ng lupa sa gilid mismo ng hukay ay lumambot. Kaya posible pa muli na gumuho ito kung hindi pa aalisin yung mga residente, Jessica. Mukhang hindi na naalalayan, no, Cesar, yung ang nangyari, naghukay sila. Ngayon yung natanggal na lupa dyan, tinambak lang dun sa tabi. Hindi nila naalalayan kasi nabasa yun, kaya nag-erode. Yun din yung tumabon dun sa mga construction worker, tama? Yung lupa, Jessica, na sinasabi mo, bali sa harapan naman nila nilagay. Yung pinaka-lupang kinatutungtungan ng mga bahay sa paligid ng hukay na yan, yun bali yung nag-erode. Kaya lumambot yon, Jessica. Kulay-pula yung lupa eh. Kaunti yung nakikita nating adobe kapag nakita naman natin yung gilid. Hindi ganun kasiksik yung mga adobe. So talagang ang sinasabi nga ng mga residente rito, dahil nga nababasa,
ay talagang guguho yun. Yung tambak kumbaga galing sa hinukay, sa harapan nila nilagay eh. So hindi naging problema yon. Ang naging problema talaga ay yung kinatitirikan ng mga bahay sa paligid ng hukay na yan. Napakalalim na hukay at kung mapapansin Jessica yung paligid, lalo na yung left side nitong itatayong gusali na ito, ay talagang basang-basa Jessica at may mga bula-bula pa nga kaming nakita. Mukhang may katatapos lang na mga nanay na naglaba dyan sa gilid na yan. At hindi lang yung Jessica, pati kasi yung iba pang mga pinaghugasan ay dyan tinatapon. So, naiipon yung tubig, lalong lumalambot yung lupa at talagang guguho at guguho yun. Lalo na Jessica, magtatag-ulan. After ng summer, magtatag-ulan, magiging delikado lalo yung mga yan. Kaya ang pinoproblema ngayon ay yung mga residente kung saan muna sila pupunta. Although sabi naman ng lokal na pamahalaan ay bibigyan muna sila ng pansamantalang matitirahan. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.